Wendy nang mapatingin siya sa kanyang harapan. Nanlaki ang mata ni Wendy nang makita ang kanilang boss. Tatakbo na sana siya para magtago pero nahawakan siya sa kamay ni Ace. Sobrang bilis ng tibok ng puso ni Wendy dahil sa paghawak sa kamay ni Ace. Nagtama ang kanilang mga mata at ilang saglit pang nagkatitigan. Phew! Wika ni Ace nang tuluyan ng makita ang mukha ni Wendy. Dahan-dahan namang ngumiti si Wendy sa kanyang boss, tapos ay awkward na ngumiti rin ito. Kinakabahan pa rin dahil sa nakita na siya ni Ace. Hindi niya alam ang iisipin dahil naghalo-halo na ito sa kanyang utak. Hi sir, wika ni Wendy sa lalaki. Nakatingin lang sa kanya si Ace na para bang may malalim na iniisip. Hindi alam ni Wendy kung ano yun pero wala pa mang sinasabi ang kanyang boss ay kinakabahan na siya ng gusto. Bakit bigla kang umalis? Wika ni Ace. Nanlaki ang mata ni Wendy nang tanungin siya ng lalaki. Hindi ko po kayo maintindihan. Wika ni Wendy. Gusto niyang magkunwari na wala siyang maalala. Nakakahiya kasi na malaman na nakipag one night stand siya sa kanyang boss. Hindi mo maalala. Anong ni Ace? Sasagot sana si Wendy nang biglang narinig niya ang boses ni Jam at Shane. Nagpasalamat naman siya dahil dumating yung dalawa. Wen, kanina ka pa namin tinatawag. Wika ni Jam. Napatingin sila sa kanilang boss na nauna ng maglakad. Kumunot ang noo ng dalawang babae, tapos ay napatingin kay Wendy na medyo kumalma na dahil umalis na si Ace. Ano yun? Tanong ni Shane kay Wendy. Napapaling naman si Wendy sa babae tapos umiling siya. Alangan namang sabihin niya dito ang nangyari sa kanila ng kanyang amo. May tinanong lang si Sir tungkol sa trabaho. Sabi naman ni Wendy sa dalawa. Napatango na lamang din si Jam at Shane. Hindi na nawala sa isipan ni Ace ang nangyari kanina. Nakita na niya ang hinahanap niya at ang nakakagulat pa ay empleyado nga niya ito. Totoo nga sinabi sa kanya ng kaibigang si Ivan. Speaking of, kakapasok lang din ni Ivan sa kanyang office. Napatingin tuloy si Ace sa kaibigan na naglakad papunta sa kanya. Anong mukha yan? Nagtatakang tanong ni Ivan kay Ace. I saw her. Wika ni Ace. Nanlaki naman ang mata ni Ivan sa kanyang narinig tapos ay sumigaw. Kaya nagulat si Ace. I told you! Ayaw mo kasing maniwala sa akin eh. Saan ba ni Ivan? Excited pa habang naghihintay sa sasabihin ni Ace sa kanya. Wika ni Ace. Pinigilan ang sariling huwag magmura. Kanina ko lang siya nakita. Kaya naman pala natatakot siyang magpakita sa akin. At lagi niyang tinatakpan ang mukha niya sa tuwing magtatagpo yung landas namin. Dahil siya pala yung babae. Dagdag ni Ace habang iniisip pa rin ang nangyari kanina sa baba. Ako yung babae, mahihiya din ako. Empleyado mo kasi siya. Kaya syempre, mahihiya yun kapag nagkita kayo. Mamaya't ano pa yung isipin ng iba pang empleyado? Sabi pa ni Ivan. Napaisip naman si Ace sa kanyang narinig pero hindi naman kasi siya katulad ng ibang lalaki. Nasasabihin ang lahat ng nangyari sa kanila. May respeto siya kay Wendy at hindi siya gagawa ng paraan na ikakasira ng babae. Wens, pinapatawag ka ni Sir Ace. Sabi ni Shane habang nakatingin kay Wendy. Umilis naman ang tibok ng puso ni Wendy sa kanyang narinig. Bakit naman kaya siya pinapatawag ng boss nila? Baka mamaya ay magtanong ito tungkol sa nangyari sa kanila. Sige. Sagot ni Wendy at tumayo na. Nagkatinginan sina Jam at Shane nang dali-daling lumabas ng office si Wendy. Kinakabahang napatingin si Wendy sa pintuan ng office ni Ace. Ano ba? Papasok ba ako o hindi? Pagkausap ni Wendy sa sarili. At bubuksan na sana niya ang pintuan nang kusa itong bumukas at bumungad sa kanya ang mukha ni Ace. Napalunok si Wendy tapos ay napatitig sa gwapong mukha ng kanilang boss na si Ace. Pasok ka. Wika ni Ace. Nagpahanda ng kape si Ace sa kanyang sekretarya. Nagtaka naman si Wendy dahil bakit nga ba siya pinatawag ni Ace? Wala naman siyang maalala na may usapan silang mag-uusap ngayon. Bakit niyo po ako pinapatawag, sir? Anong ni Wendy sa lalaki? Napabaling naman si Ace kay Wendy. I just want to apologize about what happened to us days ago. Sinserong saad ni Ace habang nakatingin kay Wendy. Hindi alam ni Wendy kung ano ang ganyang magiging reaksyon sa kanyang narinig. Ngayon lang kasi sila nakapag-usap ng ganito kalapit ni Ace dahil dati ay nakikita niya lang sa malayo ang kanyang boss. No need to say that, sir. It was also my fault. Lasing po ko kaya nangyari yun. Sagot ni Wendy. Kasalanan ko din dahil lasing ako. And sorry about that. Is there anything na pwede akong makabawi sa'yo? Nahihiya ako dahil isa ka pala sa mga empleyado ko. Wika ni Ace habang nakatingin pa rin kay Wendy. Nawala naman ang kaba sa dibdib ni Wendy pero mabilis pa rin ang